Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. Ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Bakit paiba-iba yung tono mo? Try lang. Hindi, para hindi, baka kala nila record Lagay lang na, natin. igit na natin yung bowl. Hoy, may bowl! Yan! Oh my God. Alam mo ba, Besh? Oh, ano? Sa'yo, it's been 10 years since internship. Hindi naman. 16, oo nga, no? May 16 kasi, sige, fine. Oo. Or 2016 ka sa'yo, nag-intern. 9. Sa akin, 9. Ay, malas. Ako na lang, 10 na lang din. Oh, sige. Basically, it's been almost, a decade na nga of since internship, Oo. di ba? Pero yun pa rin naman yung mga rotations nila mostly. I think so. Pero ang dami nang nagbago. Kasi when we were interns, thing pa yung 24-hour duties, di ba? Oo. Tapos parang nung time, Tsaka yung mga tasks. yes. Tsaka dati, or latter end of our training na natin na experience yung may phlebotomist. Ikaw nga, most lang clerkship mo. Wala talaga, di ba? Wala. Tsaka yung supplies. Oo, yung... Kasi pag public hospital, ikaw yung bumibili ng sarili mo, di ba? Yes. So parang, nung time pa na yun, ano pa yun? Hindi pa electronic medical record. So, ang daming bagay na manual. Yung ultimong pagkuha ng x-ray, sasadyain mo pa. Tsaka yung pag-request ng labs, yung pag nabibigay ka, Yes. papel talaga yung bibigay mo kasama ng specimen. Ngayon kasi, di ba parang... I-request na lang sa computer. Oo, ganyan, tapos basta dadalhin. i-label mo lang. Yes, Ay, hindi, actually, oo nga, tama, di ba ganun na? Tama. Oo. Tapos ano din, yung pagkuha din ng results. Di ba dati, may assign ka na kukuha. Oo, pa yung diba? papel. Kasi Tapos- ang tagal lumabas sa computer. Oo, tapos pag hindi mo nakita dahil hindi siya automatic kasi napapadala nila or i-alert ka nila na may ganitong lab. Kailangan talagang kunin mo dun mismo. So parang meron sa ating assign na scheduled bumalik sa lab para sabay-sabay. Tsaka grabe yun pag Labs master. 24 hours na yung duty more di ba sa taas pa naman yun? Tapos parang medyo matarik pa yung hagdan. Yes. Parang may time na nadapa na ata ako dun. Kasi parang wala ka na sa sarili mo kasi aakyat ka pa. Ako doon ako nagdadrama. Kapag nainutusan ako na kumuha ng labs or kumuha ng something, tapos pupunta doon, parang binabagalan ko talaga doon kasi parang konti lang kasi tao doon, diba? So parang nagmo-moment ako. Yun yung mga sad moments, diba? Pero, grabe, it's been years. Totoo. So throwback tayo. Throwback. Yeah, so we understand that we're kind of dated in internship na. Parang ang dami nang nagbago, hindi na siguro pareho sa experience namin. And I'm sure the students right now are facing different challenges. But still, kumbaga, throwback nga. Pero yung namin. mga rotations naman, more or less, The same yeah. naman. Yung content lang, hindi ko sure. Tapos kasi 'di ba nung pandemic, lalo na kung marami akong restrictions, may time na ang gagawin ay half muna the rotation para in case alam mo ba yun? Parang ang gagawin ay twice nilang dadaanan. Para safeguard siya. Yes, in case biglang mag-suspend or hindi kayo papasukin. Ganyan. At least nakapag-rotate na kayo, diba? Kahit pa-konti-konti sa lahat. Yes. So, syempre, iba na rin yung, I'm sure a lot of things were shifted online or asynchronous, ganyan. Kasi, hindi naman na kailangan necessarily face-to-face. Okay. Diba? So, ang pag-uusapan for this episode ay mga rotations during internship And or kahit clerkship ata may nasama ako dito. Sige, okay lang. Basta nung times na officially So, nag-duty these are na tayo for sa the hospital. millennials out there. Yeah, ang mga kaidaran namin, sabay namin nag-internship around that same time. Yan. Ang circa ay Pre-COVID. hindi, 2016 to 2018. Okay. Yun yung time na clerks and interns Yes. kami. But Grabe, before no? that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to Demystify and humanize medicine. So if you've been with us since 2022, thank you for staying on. Thank you for liking, commenting, subscribing. Ano pa pwede lang gawin? Sharing our stories, sharing our conversations. We really appreciate it. We love that you're staying on, whether you're from the medical profession, interested in the medical profession, or completely outside of it. Thank you for sharing the conversation with us. Yes. Feeling ko kung first-time listener ka, curious ka kung ano ba yung mga rotations. Di ba? Narinig mo lang siya na nag-rotate sa ganyan or narinig mo yung mga ibang specializations. Pero as med students kasi, as future doctors, iniikutan yun lahat. Yeah. Diba? So kahit na may in mind ka na, Dadaanan mo pa rin yun. Yeah. Part siya nung internship or yung mga duty cycles. Yes. Ganyan. Pero marami pa kami iba-ibang episode. Kung feeling mo after this episode, curious ako, ano ba yung surgery? Yeah. Sakto, meron kaming Meron specialty na. episode. Psychiatry. Meron din. Radiology. Meron din. Okay. Meron na ba tayong mga
pediatrics, Meron ganyan. din. OB-GYN, Yes. yan. So, we've covered a lot of subspecialties already, but there's are still more we have yet to discover. Or pwede rin to kung halimbawa first year or second year ka tapos gusto mo na ng konting patikim or Patikim, yan. sneak peek ano ba ang ginagawa sa rotation na Yes. to. Feeling mo may enjoy mo ba to? Feeling mo mahirap ba to? Yeah. We got you. May pwede din naman na you're not a doctor, not studying to be a doctor, pero curious ka lang pag sinabi bang, kasi narinig mo naman na yung OB-GYN. Kakapanood ganyan. mo yan ng Grace. Oo. Or baka naman na-admit. The Pit. Ayun, pwede din. Sorry. Oo, ganyan. So, this could be for everyone Yes. and anyone na interesado. Yes. Yan. Or kung ano na lang, kung millennial ka na medyo kaedara Gusto namin ni mag-reminisce. JB, gusto mo lang din, o sige, sama ka na rin sa Oo. amin. Ganyan. So, ang format natin today Okay. is this bowl Contains our different secrets. Oh, Charis. different rotations Okay. na naranasan natin. Uh-huh. And then we will be judging them according to the following criteria. Number 1, Audience impact. Ay. Sure. Ano? toxicity. Okay. So toxicity meaning the difficulty of the rotation, the duty hours na i-require sa'yo, the toxicity of the duty, the number Physical of patients. strain, Oo, ganyan. mental strain, O kaya parang ito, heavy on emotional monitoring. toll, Ay, wow, my God. spiritual. Lahat na lang. So you will grade it from Ano ba? 1 to 5? 1 to 5. Sige. Ay, nalito ako. On 10. Ano gusto mo? 10? 5 na lang. 5. Oo, 1 to 5. 5 being The most toxic. yes, Ah, the most toxic. okay. Sige. Or least toxic. Most. The most. So, sige, Oo. most toxic. Okay. Next. Next ay high yield. Okay. Pag high yield naman, ibig sabihin, pwede kasing toxic siya pero marami kang natutunan, di ba? That na parang na-realize natin in retrospect na Yes. nadala natin kahit IM tayo. Yeah, Nadala oo. natin yon. Or high yield could also mean na the residents or your colleagues in that rotation or your consultants give time to teach So medyo talaga. subjective to ha. Kasi Oo. medyo iba-iba experience. Yeah, and pwedeng iba yung set ng residents nyo. Oo, or tama. Or pwede ding nagkataon, let's say, kunwari, nag-duty ka somewhere in December, medyo konti talaga yung cases, or pwedeng konti yung available Nag-OB consultants. ka ng November. Yan, Ang dami mga nun, ganyan. di ba? Oo. Tapos yung last criteria, yung ano naman nun ay 1 to 5, di baliktad nga. 5 din, pinaka-high yield. Based naman yun sa Sige, ano mo hindi eh. naman i-add pala. Oo, Okay. bakit i-add? Hindi, computation. So, high yield ay 1 to 5. 5 five being the din. most high yield. Oo, Okay. yung description. Yung last naman ay enjoyability. Big sabihin, Okay. and very subjective na yon. Pero kung kunwari, kahit sobrang toxic ng neurology, pero gustong-gusto mo naglo-localize. Like now, 1 na yung ortho. Grabe Kahit ka. anong sabihin nila, ganun. Oo. O kaya, kahit sobrang daming, kahit maluwag yung duty hours, pero like hindi mo talaga siya bet, Oo. ganyan. O kaya, OB naman, na kahit na yung iba nag-enjoy siya sa nagpapagpapaanak, kahit na ang tagal ng duty, ganyan. Yeah. Okay? So again, lahat ay opinion lamang namin. Huwag niyo kaming awayin. Ito lang yung mga Oo. gusto. Sana hindi din magtampo yung mga consultants namin, ha? Oo, walang ganun. This is not an attack on you. Oo, this is not personal. This is an attack on your It's ano, not profession. you. It's really just us. Tsaka sa mga ano naman din, sa mga interns ngayon or nag-internship, we understand and we recognize may mga bagay na iba yung karanasan namin. Oo. Ganun talaga. Just let us have our throwback. Mag-guess kayo. We're not saying na ganito pa rin ang internship ngayon, but this is how it was for us. Okay? Unahan mo na. Sige. Ten-ten-ten. Orthopedics. Mauna ka na. Difficulty. Oo. Kasi nga, hindi nga kasi ako mga physical na tao nung internship difficulty eh. muna, Oo, like, nga, yung difficulty ng rotation. Tapos hindi rin ako ganun masyadong nainganyo sa mga buto-buto, anatomy. So, naging difficult siya sa akin. 4. Yung difficulty mo ay like technical difficulty. Oh, kasama na yung mental, okay. physical, pagod din kasi siya for me kasi nga parang OR on call, mga ganun-ganun. Lol, ang galing na 1 year lang yung gap natin pero parang ibang-iba experience ko. Ano sa'yo? 5 siya sa akin. Yung difficulty? Hirap na hirap ka? Ay, sorry. Baliktad pala. So ano? Difficulty so 1, Oo ganun? nga, no. Mga 2. Mga 2 Bakit? siguro. Kasi, mas maluwag yung sked, tapos may golden weekend ako noon, tapos parang mababait yung residents namin noon, tapos maturo, parang kahit duty, nagtuturo sila sa amin. Tapos siguro kasi yung mga cases noon ay may mix ng, okay, fracture, sobrang straightforward lang. Meron din kami nung osteogenesis imperfecta, ganyan. Well, to be fair,
Maluwag nga yung sked. Maluwag yung sked, oo. Pero yung ko, yun talaga yung pinaka tinawid ko lang na phase of talaga? my clerkship. Clerkship to no? Oo, clerkship na natin. Oo. Usually kasi nag-internship naman doon, pero yung basta nung nag-rotate ako doon. Clerk ka na. Oo. Na-enjoy. Tsaka, I guess siguro isang factor din, kaya for me, 2 lang, ay, yun yung rotation namin after IM. So, parang... So, relatively. Yeah, parang after IM, parang ortho, ay, thank you, Lord. Ganon siya. At nag-IM siya. Ay, kaya siguro may ganon din. Kasi, ano naman parang after nun, medyo mas maluwag na rotation, ganyan. Gets, Tapos gets. malaki yung, at that time, siya yung may pinakamalaking call room. Tsaka maganda yung bed, di ba? Yeah. Orthopedic. Anong tawag doon? Basta ortho-friendly yung bed. Hindi ko alam. Basta pag nahiga ka, hindi ka hindi masakit likod. Tsaka may fun na mga ginagawa mo. Nagka-cast kayo ng isa't isa, ganyan. Ay, hindi ko siya gusto gawin din. Ijure. Ano yun? Plaster of Paris. Oo. Yan. Wow. Oo nga, no. May maraming ganun-ganun. Diba? Parang ka nag-artwork lagi. Oh. Okay. Next ay high yield. Hindi ko rin high yieldan. 2? Sige. Ang high yield naman, I wouldn't say naman na 5. Pero siguro mga 3. 3 naman sa akin. I mean, marami, I guess, again, dahil nga it ties into, dahil mas may time, mas nakaka-aral ako, ganyan. Hindi ko lang talaga gusto yung anatomy. Sorry na. Baka feeling ko, lahat to ay nag-uugat doon. Okay. Enjoyment 1. Enjoyment. Ako, May bad experience kasi talaga ako sa OR eh. OR. Diba? Hindi ka Parang napagalitan nag-enjoy. kasi ako ng malala sa OR nun. Ortho yun, yung sa Oo, surgery farmer mo. ako, kilala pa rin kita Ay, ngayon. sabihin mo ngayon. Wag na. Ako ay hindi naman ako, hindi rin ako fan of anatomy. Baka biglang tanong nyo sa akin nasa yung brachial plexus. Hindi ko na alam, utang na loob. Parang, siguro 3 din. Kasi, na-enjoy ko siya up to the point na na-appreciate ko yung field of orthopedics na okay, kaya to mahalaga, kaya to kailangan gawin, kaya siya tinatraction, kaya kailangan i-stabilize, ganyan. Kaya, di ba, may mga parang braces na nasa paa, ganyan. Parang mas na-gets ko siya noon. Pero, never to the point na mag-ortho kaya ako. Never yun sumagi sa isip ko. Pero thank you sa mga residents namin nun. Ako hindi. Ay, sorry. Hindi, thank you. Char. Okay, next. Napifeel kong super bitter ni JB sa ortho. Ito, ORL. Okay. Sige, difficulty. Heavy on anatomy din kasi siya, no? Oo. 3? 3. Ako 4. Gitna. Ay, sorry. Baliktad pala. Nalilito talaga ako sa sarili kong grading. Siguro 2. Kasi ano siya, very heavy on anatomy, tapos iba-iba rin yung mga body parts. Iba-iba yung body parts. Very doctor yan. Kasi ang dami niya, meron siyang ears, may nose, may So, throat. i-explain mo nga, ano nga ba yung otorhinolaryngology? Hindi ba? May auto. Ano yun? Sasakyan. Sure. Bobo. Auto. Ears, okay. di ba? Rhino. Yung dinosaur. And then yung ilong. Nose, okay. Ology. Ay, hindi pala. May larynx pala. Ology na ako. So mas Larynx, kilala sa kanya, boses. ENT. Kasi Oo, ENT. ears, nose, and throat. Oo. Pero, ako naman, again, dahil naalala ko mas maluwag din yung schedule noon. Tapos hati kasi siya na, although may OR pa din, meron din namang OPD. And ako kasi mas clinic person talaga ako. Gusto ko yung tumitingin ng patient, ganyan. And I guess nung time kasi na nag-rotate ako, may mga SGD yun, di ba? Para mag-discuss with consultant. Super okay yung consultant, dami ko natutunan, okay din yung To be resident. fair, medyo high Oo. yield naman talaga siya. Tapos parang okay din naman yung module. Di ba meron tayong instructional module. Tapos meron ding mga conferences. Kasi a lot of times yung students, yung conferences that residents and consultants go to, you're also invited to that. So, makikita mo, nakakapanood ka. hindi ka necessarily mag-present, pero makikita mo, ito yung case nila, ito yung for operation Tsaka nila. sila pa yung nagdadala ng actual patients sa conferences, di ba? Oo. Yun. Tapos I guess dahil nga, ORL also operates on patients with thyroid disorders. Interest mo na kasi siya dati pa. Oo, ganun pala. Tapos parang check din sila ng mga thyroid hormones. Kasi kahit ganyan. as endo, di ba, nakaka-work nyo sila Yeah, talaga? very closely work Diba? with, na parang bang may past. Ganyan. Diba? Next, high yield. Eto, to be fair, marami naman ako natutunan, di ba? Webers. Wow! Oo. Ganun lang yun. 4. Ako din 4. Oo. Yung point na nagtanggal ay siguro may time na nasabon kami ng consultant. I mean, not to say na dapat alam mo lahat or dahil hindi ka nag-shine, pero parang
hindi ko kasi gusto yung intimidation as a teaching tool, ganyan. So parang ang naging effect kasi sa akin imbes na mainganyo akong matuto, parang wag ko na lang aralin, never mind, ganyan. That was just one instance though, and the rest were very very high yield naman. Tsaka doon na yung peak na mga actually yung clerkship internship, yun na yung peak ko ng paggamit ng mga instruments in medicine. Yung mga yung dito, ano yung tawag doon? Hindi ko alam. Yung kapag bata ka, laruan mo yun. Oo, Di ba may ganun yung kasama ganun? yun sa mga set ng mga magdodoktor. May stethoscope, may ganyan. Tapos i-focus mo siya ng ganun. Tapos yung ano pa, yung speculum na pang ilong. Yeah. Diba? Oo. Yun na yung peak ko talaga ng dexterity. Kala mo, no, kapag may ganun ka. After nun, wala na. Wala akong ganun. Otoscope? Nako, ang galing ko nun. Si JB may otoscope yan. Hello? No? Bumili pa. Hello? Binibili ko lahat yan. Sabi, hindi naman kailangan, pero bumili siya. Diwag, sige. Pabibo, na para bang mag-ENT. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Last. Enjoyment. And then, enjoyment. Na-enjoy ko siya 5. Ako 4 lang naman. Kasi parang nag-experience din ako na hindi maganda dun sa isang chiefres eh. Medyo parang talaga? napagalitan Sino din ba ako. yung mga nakaaway mo? Parang ang Bulok dami. ko si mamaya. Wow. Sige, search Pero feeling ko nga. kilala mo naman na to, di ba? Sino to? Mamaya. Search ko nga. Wait lang. Paano mo search? Basta. Wow! Basta yun, meron din kasi Actually, hindi maganda experience sa chiefres. Kausap ko siya ngayon. Wow! Oo, sa chiefres nung ENT nung time na yun. O baka i-search nyo pa ha. Ito, hanapin natin. Wow. Search nyo. Wow. Pero yun, nag-enjoy. Pero siguro kung 5 pa din, pero siguro yung na-toxic lang ako. Alam mo yung pag ward duty ka. Tapos ikaw maglalay ng lahat ng Marami patients. kasi procedure nung pag gano'n. So, ang gagawin kasi nila, yung sistema nun ay Ilalabas Oo, lahat. ilalapag lahat ng swero, lahat ng linya, tapos nakalagay na lang As yung bed someone na hindi pa naman number. tayo masyadong sa Oo, procedure. hindi. Alam, weakness talaga namin. Like, I mean, I'm sure may mga magagaling dyan. Hindi kami yon. Parang, sorry na. Totoo, same. Sige, ikaw. Diba Ayan, isa-search ko muna yung... Ako na yung bumunot, diba? Ay, sorry. Ako na. Galit yan. Ano? Oh my God. Psychiatry. Psychiatry. Difficulty. Ito, ano na to? Totoong hindi na masyadong nahirapan. 2. Talaga. Oo. Okay. Maganda yung schedule eh. Tapos, dahil nga recognize na kailangan medyo matagal ka talaga makipag-usap sa patients. Hindi ka masyadong nagmamadali. Oo, na parang actually yun yung medyo kakaiba na parang hindi tayo sanay. Oo. Kasi parang ang daming sanay tayo na next. Hindi ka pwedeng ganun sa psych, Oo. diba? So parang yun yung difficulty part. Context, minsan kong pinangarap maging psychiatrist. As in, nung undergrad kasi meron kaming psychiatric nursing, which I really enjoy. I know, hindi ko talaga nagustuhan yung undergrad course ko in general. Pero that particular subject, super na-enjoy ko. Sobrang tinutukan ko talagang binigyan ko talaga ng oras yun. And may time na naisip kong mag-psych masters instead of mag-doktor. Yeah, ganun. Tapos, nung med school na, I really loved our psych lecture. Alam kong, hindi nga siya yung usual na inaaral natin, di ba? Tapos, ang isa pa ay nag-psych elective pa ako, ganyan. Umabot talaga sa ganun yung mga pangarap ko as a psychiatrist. Pero parang, in the end, it wasn't for me. But I really enjoyed it. So, difficulty-wise, as a rotation, hindi kasi siya, parang, ang joke ay makakapahinga ka during duty. May ganun pag sa ward, di ba? Oo, natotoo naman kasi ayaw mo ngang ginigising sila. Pero you're there para if ever may kailangan attendan agad, may mga titingin na interns and residents. Pero kung wala rin namang actively gagawin, di ba? Anong next? Maraming walang swero, ganyan. Oo, anong next? Ang next ay high yield. High yield. Siguro gitna, 3. 5. Talaga? Kasi nga gustong-gusto mo siya, Yeah, kaya sobrang siguro, high yield talaga siya. Tsaka tinatanong ko talaga, like, Oo. and siguro iba nga yung experience kasi parang marami akong na-shadow kasi nung elective Tsaka ko. dati alam ko yung mga DSM criteria na yan. Ngayon, hindi ko na alam. Yung mga criteria sa MDD, bipolar, di ba? Ako ang favorite ko yung mga theories, mga defense mechanisms. Ay, oo, maganda rin yan. ganyan. Second year tayo, or paano ba? Oo, na-enjoy ko din. Kahit nung college, na-enjoy ko yung mga Erickson. Yes!
Piaget. Wow, Piaget. Favorite mo siya. Ha? Favorite mo siya. Yung mga ganon, Nabanggit mo oo. in another episode. Classical conditioning. Wow, Pavlov, ganyan. Oo, operant. Pinapatunayan niya may alam siya. Oh. So, Ako, yun. 5 naman. Lalo na, ako alam mo, na-enjoy ko kasi yung milieu ng ward na parang, ito yung, kasi parang malaking bagay environment. So, ito yung i-build mong environment para safe yung patient, ganyan. Tapos parang matututo ka ding maging patient. As in, Pero kakaiba din talaga yung environment pag sa psych ward. Na parang minsan, hindi mo alam kung sino yung combative. Yung mga iba parang tahimik lang pero may tendency na maging combative. Oo. Next, enjoyability. Ako na-enjoy ko siya as a chikadora. I love it. Diba? So parang hindi ako natatagalan sa consult. Parang okay lang naman. Ang matagal lang syempre pag sinulat mo na. Oo. So 4 out of 5. Ako 5. Oh, tingnan, I love psychiatry. Diba? I would have, pero na-realize ko na talaga nag-explain. Hindi mo kailangan mag-explain. Sige. Pero Anong na-realize mo? Hindi ako patient enough to be a psychiatrist. Talaga? Oo. Kasi nagsasalita ka na agad. Baka kasi ika-cut off ko siya. Parang, ano yan, ma'am, no? Ganyan. Ano, doc, palit na lang tayo. Parang, ano, ma'am, no? I get that too. Wow. Bigla naging about me. Oo. Main character Ako mo. nga eh. Yun. So, kudos to psychiatrists because you do really great work. Diba? And a lot of doctors are, alam mo yun, not as comfortable handling patients with psychiatric At saka feeling ko illnesses. iba din yung emotional burden after nung consult. Kaya kailangan marunong ka din talagang mag-manage nung ganon. And ayun, may transference, counter-transference, ganyan. Wow! Talagang pinapatunayan na may natirang knowledge, ganyan. Next. Ito talaga. Kung yung psychiatry taught ka mo, ito yung taught ka ko, neuro. Wow! May picture siya dati na may hawak sa CT scan. Pero baliktad. Nabaliktad. Oo, cute-cute pa niya nun eh. Oo nga, naalala ko yun. Wala, kasi parang since first year, yung iba, nahirapan sa kanya. Nahirapan din ako, pero yung nahirapan na curious ka, yung mga localization, yung mga tracks, hindi ako parang, ay, ano ba to? Ito first year med pa, ganyan. Oo, nagustuhan ko talaga siya. Kasi maganda yung first year neuro module natin na very well prepared, very high yield. Tapos kapag ward work, pag neuro exam na, alam na ng mga batchmates ko, ikaw na yan. Kasi ayaw nila. Wow! Ako gusto ko nung neuro exam, kahit minsan, di ba, pag med student, hindi naman Gawin mo nga sa akin. hindi naman relevant yung neuro exam, pero nag-neuro exam sa lahat. Sige, wala lang. Babinski Demonstrate lang. Paano yung Babinski? Yun. Tapos ano ba? Ano yung first? Sorry, difficulty pala. Wala pa pala. Difficulty. Kung sa difficulty lang, 4 talaga. Mahirap talaga yung rotation na yun. Lalo na nung time natin na dalawa lang kayo na isa ka sa ward, isa ER, di ba? Parang maliit lang kasi yung block kapag nag-rotate sa neuro. Kasi nahati siya. Nahati ba siya? May kahati na siya na sa psych, di ba? Basta may kahati siyang ibang may kahati rotation. siyang iba eh. So, yung big block nyo, mahahati. So, at the time, dalawa lang kayo. Doon kami naging close talaga. Ng shoutout sa'yo, si Jab. Hello, Jab. Parang naging close talaga kami nung magka-duty kami sa neuro. Kasi, alam mo yung, wala, saluhan na lang talaga. Kasi supposedly, isa ward, isa ER. Parang kung may nagko-code doon, alam mo, magpump lang ako doon forever. Ganyan. So, parang may moment in our friendship na di namin makalimutan. Parang nagpapump ako. So, tawagin mo yung resident. Tapos parang, ikaw mag-code, ako magtatawag ng resident. Ganyan. Parang, na-solidify yung gano'n naming, dynamic. Oo. Pero yun, difficulty sa'yo? Difficulty sa akin, we're 5 talaga. Ano talaga siya, no? siya Parang well-endorsed kasi siya nung clerkship. Yun yung parang pinakamahirap. So kapag nalagpasan mo siya, intern ka na. Mahirap May ganon. talaga. Kasi ano din siya mentally parang mahirap din. Kasi mag-endorse ka pa din, meron pang mga rounds. So dapat alam mo din talaga. Hindi ka lang parang utusan. Kailangan may alam ka. Mahirap yung workload kasi toxic yung patients. As in, sila yung na-stroke. Tsaka nung time natin, hindi pa masyadong nagtotrombolize. Kaya parang lahat sila naka-ventilator, hindi mo makausap. May brain attack team na ba nung Wala. At least nung clerk ako, wala. Hindi ko na maalala. I'm diba? sorry. wala pang brain attack team. Until mag-residency tayo, parang doon pa lang siya nag-start. Alam mo, pero parang meron vaguely ako naalala. Pero or baka ini-start pa lang. Oo. Next, high yield. Ay, 5. 5 din, diba? High yield talaga ang neuro. Siya yung perfect example ng hirap-hirap niya, pero ang dami ko natutunan. Oo, yung mga yung CT scan, di ba? Parang malalaman mo, ay, parang hindi ka na lang, parang after ng rotation, hindi na lang ako basta uma-agree. Nakikita mo na talaga. Yeah, and ako ang na-appreciate ko yung correlation ng physical exam findings with imaging, with management, ganyan. Tapos, na-appreciate ko din na
ito yung mga hanapin. Nag-fit kapag ito yung kwento, ito likely. Meron ako nung handbook nila, yung SSP. Wow. Bumili ako nun. Magkano? Oh, Hindi, mura lang naman. Pero alam mo, ang clear kasi nung nandun sa guidelines, is ginagawa talaga siya sa ward, ganyan. Yan, tapos, ano din ang isang malaking factor, mas super maturo ng residents. As in, May time na nagbasa ako ng Adams, tama ba? wow, talaga. Adams ba yung ano nila? Adams. Sorry, Adams. DeMayer. Hindi De naman si Meyer, Adams. DeMayer, yung pang neuro exam. Tsaka ano sila, yung resident, super, kahit alam mong toxic yun. And konti lang din sila. Hindi naman sila tipong marami. Pero oo nga, no? Pero maturo Isa sa sila. pinakamaturo nga sila. As in, upuan talaga nila. And very, at least yung mga nakasama natin. Accommodating talaga sila. Oo, very enthusiastic magturo. Tapos, parang ikaw na nga yung inaantok, pero ikaw pa yung tatawag, uy, talaga, mag-grounds tayo. Tapos alam mo, na-appreciate ko na yung residents natin even more ngayon nung nag-residency na rin tayo in fellowship. Kasi, mag-rounds ka on a Sunday, on a Saturday, para lang turuan yung students. That's a dedication big deal. yun. Oo, tsaka malaking time yung napupunta doon na pwede mong ibigay sa ibang bagay pero you chose to teach, which for a lot of people, that's what gives them joy. Totoo. Diba? So, really good really good environment shout of out pa teaching. natin. Oo, shout out. Oo. Ako si talaga, ang pinaka-the best na nagturo sa akin ay si Ma'am Marge Bagnas. Ay, wow. The best. Naalala mo pa siya. Oo naman. Aww. Sa'yo? Too many to count. Hindi, meron talaga. Si Sir Danny Diestro, ganyan. Oo Si nga. Sir, oh my God, di ko maalala yung last name ni Sir Nico. Nicolay. So, sorry, hindi pala sa iba pala yun. Pero gets mo yung sinasabi ko. oo. Oo. Tsaka si Ma'am Karen Adjao. Oo. Super helpful. As in, oh my God, I'm sorry, I forgot you, sir. Sir Rob Sarmiento. Si Sir ganyan. Gerald Saranza. Hindi ko siya naabutan. Ay, na. manabutan yan. Oo. Magaling na magturo. Alam mo, nakakatawa, may parang time na parang super nag-enjoy ako sa neuro, na parang lahat sila akala mag-neuro ako, ganyan. Hindi dahil magaling ako, pero dahil naging friends ko na sila, ganyan. Parang marami ka naman naging friends. Next. Okay, next. Ay, pota. Oh, family and community medicine. Ay, naalala ko, nag-ano Ano? tayo dyan. Nag-outstanding tayo dyan, di ba? Nakita tayo doon! Oh my God, oo nga! Di ba? Clerk ako, intern ka. Kalahin mo yun. Insecurity kasi namin, hindi kami nag-outstanding sa mga ganyan. Pero yun na yung nag-outstanding. Hanggang doon, yun na yung first and last. Parang yun natin yung lost ko. Yun na nga. Yun na yung sabi ko. Ay, sorry. Pero, sige. Ito ay yung mismong may community or yung FCM lang? Kasi nga, nung clerkship, mas family yung yung focus. Hindi, kasi Meron din naman community, pero sa nearby lang na health center. Or nearby barangay lang. Pero internship kasi, mas ano din yun. Internship na lang. Sige, yun yung Mas community medicine. Pero may family component din na konti. Meron din. Oo. Difficulty, ako kasi gusto ko naman yung community work din, oo. So, 1, 2, mga ganun lang. Sige, one lang din. Oo. Kasi ano siya, minsan difficult for others kasi aalis ka, maraming Matutulog ka sa ibang pupuntahan, bahay. tapos magbabahay-bahay ka, ganyan. Oo. Physically draining din naman siya in that sense. At saka minsan pero kasi yung iba ay naman kumakausap sa mga BHW, sa mga tao sa community, okay lang naman sa akin. Ako chikadora kasi ako. Diba? Na parang, uy, fun to. Tapos parang, alam mo, curious lang din kasi ako na ito, may ganitong bagay. I understand it's not for everyone din. And siguro minsan frustrating din na maraming kulang sa mga health center, sa mga RHU. But yun, the thing I like most about community is yung community itself, yung pakikipagtao, pakikipagkapwa-tao. Kaya pa ba? Oo, yun. Tapos, high yield, hindi kasi siya yung technically very exam-driven. Mas marami siyang Oo. soft skills. Yes, that's true. Mas marami siya. Well, dahil interested nga ako sa public health, parang very nagpipay attention talaga ako sa mga galawan. Actually, in a way, high yield pa din siya kasi parang, sa akin siguro 4. Kasi, natuturo doon yung hindi natuturo sa ibang rotation. Oo. Like, hindi PhilHealth nun eh. Ano nga ba? PhilPen. Yung mga programs ng barangay, Oo. ganyan. Paano ginagawa ng barangay at the primary care level, Oo. ganyan. Hindi kasi yung discussion point sa ibang rotation. Na understandable Kasi naman. hospital-centered naman talaga Yun lang yung nga. mga rotations eh. Tapos parang, nun ko rin na-realize na ibang-iba yung mga sakit sa ospital, sa tertiary hospital, at sa community. Oo naman. Kasi parang, nahirapan ako kasi parang, shucks, sipon. Ano gagawin? Hindi ka ba pneumonia? Upgrade tayo, ganyan. Pwedeng pneumonia ka na lang. Oo, kasi alam ko yung sa gamot sa pneumonia, pero pag sipon, Gawin mo ng pneumonia? Ay! Char. Hindi, pero di ba parang
And even now, in private practice, parang mas dun pa ako nagsa-search at nag-review kesa sa mga alam ko. Kasi nga, a matter of what you see most during training. And that's also something we have to recognize na ibang-iba yung makikita mo na tertiary center versus a primary center. So, high yield. High yield, ako ay 5. High yield, 4 to 5. Okay. Tapos, ano nga yung last? Enjoyability. Enjoyability, 4. Kasi, as much as okay naman ako sa community, syempre may mga times na as a homebody, syempre gusto ko yung bahay ko. Kaya parang ganun. Tsaka meron din siyang level of adjustment for me. Tapos syempre pakikisama. Nasa una, medyo mahirap siya. Pero eventually naman, dahil nga 6 weeks siya, di ba? Matagal siya eh. 6? Oo nga. Oo. Yung padulo na, sanay ka na. Sobrang bait kasi ng foster family ko doon. Ako din. Nilulutuan talaga kami, ganyan. Bait nila. Safe yung lugar. Naging close din ako doon sa ka-housemate ko noon. Kaya parang there would be no way na maging blockmate kami kung hindi kami nag-internship together doon. So parang yun, still friends with her. Hello. Yeah. Ako pala. Ay. Sorry. ER medicine. Biglang, napatulala na lang siya. Difficulty. Ay, 5 talaga yun sa akin. Sorry. Yeah, to be fair, 5 talaga siya. Kasi pagod ka talaga. Tapos, clerkship to, di ba? Oo. Bugbog ka talaga. Wala namang internship Bakit may vague memory ako na may ICC? Pero siguro maikli lang yun. Oo. Tapos, ano kasi siya, bilang nasa public hospital ka, anything goes talaga. Yeah. Tsaka, doon mo makikita yung parang punong-puno na. So, sa floor na kayo magko-code, ganyan. O kaya parang stable kanina, biglang magko-code sa hallway. Tapos parang magtatawag ka pa ng mga tao, ganyan. Tapos ano siya, yung environment din mainit, pawis na pawis ka. Oo, ngayon kasi naka-aircon na sila eh. Pero grabe talaga doon yung kalagkitan mo. Oo, parang naka-white uniform ka pa. parang kahit ako ayoko hawakan sarili ko, ganung level. As in, parang yak. As in, hindi siya yung amoy, dumidikit. Kasi parang iba years na ER na yun. So, parang nag-permeate na lahat ng amoy doon. Oo. Ang first memory ko doon na super na-shocked ako, parang may nag-uugib, nag-upper GI bleeding. So, nagsuka talaga siya ng dugo in front of it. Parang, syempre, as a clerk na walang alam, parang, kumuha ng map. yun. So, 5 talaga. High yield. 5! Wow. 5 talaga. High yield talaga siya doon sa akin. Doon ako una nakapag-intubate. Ako, hindi pa sa honest. Ay, oo nga, ako din. Doon ako nakapag-intubate. Oo nga. Nauna kasi yung ER sa anesthesiology rotation. Tapos ano din yun, parang mabait kasi yung residents namin noon, na kahit alam namang toxic sila, magaling sila mag-grace under pressure, di ba? Na alam nila na, okay, ito muna, ganyan, tina-timing nila. Tapos nagtitake sila ng time magturo din. Saka nahasa ako, yun yung peak ng extraction. Ay, wow! Oo, kahit kaya kong tusukin at makuhanan ng dugo. Oo, grabe talaga yung peak talaga yun ng career ko. Tapos, enjoyability. Ako kasi gusto ko nung adrenaline ng ER. Talaga? So, 5. Ay, halabi, ako 3 lang. Ayoko nung, appreciate ko lahat yon pero hindi talaga ako for the ER set. I mean, kinakabahan ako every time ER rotation natin as residents. Parang, kasi uncertainty. Oo, kasi parang hindi ko gusto yun na parang hindi ko alam yung darating, ganyan. Hindi ko alam kung tatakbo na ba ako, magkaka-time ba ako kumain. Parang, ayoko ganyan siya. Hindi siya kakain talaga hanggat di matapos. Yeah, kasi hindi mo alam tsaka biglang may darating, ganyan. And it could be really, really bad or really, really minor, ganyan. Ay, ako. I think 2-part episode. Oo nga. Tinamad na bigla. Inayawan. Speaking of honest. Difficulty. Gusto ko kasi nung pharma. Really? Okay. So, 2 to 3? Hindi masyado. Really? Ako nasa 3 to 4. Talagang mga gitna-gitna. 3.5 na lang kayo. Ako, dahil, nalilito ako sa mga gamot-gamot kasi. Yung mga suksi nila. Kasi ako kung mag-OR setting ako, yun na yung pwede kong kunin. Honest siguro. Kung OR lang din ang usapan. Parang nalilito lang ako dun sa dami ng mga gamot. Tsaka na-amaze kasi ako dun sa anong tawag dun? Yung machine nila. Anesthesiology machine? Basta yun. Basta yung mga thane. Okay. Halothane, Desperine. Ganyan. Oo. Parang, yun, doon ako, nahirapan ako sa kanya mas, siguro, mas mentally. Oo, kasi parang, and saka din, ang aga kasi gumising. Kasi kailangan mauna ka doon. Diba? Syempre hindi ko, pero kasi as students, hindi naman, gano'n ba tayo kaaga nun? Maaga kahit din clerkship. tayo.
Ayaw nga maaga din pala. Pero ilang weeks lang kasi yun. So parang kaya kong tiisin yung ganong kaaga. Pero yung as a lifestyle, as a profession, baka nga hindi. So, ang tawag dito? Anong next? High High yield. yield, okay. High yield. High yield naman actually. Kakaiba kasi siya. Parang hindi siya natututunan nung mga earlier years. Hindi katulad nung IM, Pedia, may patikim sa mga first year, second year. Pero yung honest, it's a whole new world. Oo, parang medyo kapa. Oo. So high yield siya in that sense. Kasi wala kang alam before. Siguro 4 sa akin kasi ang high yield for me ay naalala ko may mga lectures noon na about pain, the science of pain, ganyan. Na-enjoy ko yun. Super na-enjoy ko yun. Ako 4 kasi doon ako yun na rin yung peak ko talaga ng mga pagtusok-tusok. Wow, ang dami mong na-peak doon talaga. Oo, after that wala na talaga. Enjoyability. 3, 4. Kasi ayoko sa OR set. Ako din 3. Kasi ayoko nagsuscrub suit, ayoko nag-OR. If ever na-enjoy ko siya dahil sa mga honest residents na nagtuturo. Totoo, no? Kasi parang, alam mo yun, medyo abala ka din eh. Kasi nakikisama ka sa OR, kaysa mag-isa nandun ka sa likod ng kortina. Tapos parang di ba, hinahayaan tayong mag-record ng BP, Magpa-plot ganyan. ka, oo. Eh, syempre, gulong-gulo ka pa, pero magtuturo sila. So, thank you pa din. Oo. Ayan. 2-part na? Wow, isa pa. 2-part na or isa pa? I say 2 parts na lang. 2 parts na. ngayon lang Gutom namin na. na pagdesisyonan yun. Oo nga, no? Ngayon lang tayo magto 2 parts. Oo. So, kailangan itago to. Oo, itago natin yan. Okay. So, abangan ang mga susunod pang episode. First time may part 2. Yeah. Na hindi plan. Nagutom na lang sila. So, I know humans din kayo. Ma-appreciate nyo yun. Pero, dahil dyan, abangan nyo yung second part of this Wala episode. pang Big 4, di ba? Wala pa. Wala pa yung marami pa. Wala pa yung actual nating pinili in the end. Ganyan. Oo nga, no? So, if you like this episode, abangan yung susunod and follow Kwentong Colorum Podcast on Spotify and YouTube. Bali, next year pa yung nasunod. Next year pa yung part. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Colorum Podcast on Facebook and YouTube, at Colorum Podcast on Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Colorum Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-Colorum. Each week, abangan nyo ang mga bagong episodes namin. Agree na lang, okay. And if you have any questions, concerns, and complaints, open pa rin ang kwento mo sa Colorum. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yung pag-usapan in one of our future episodes here on Kwentong Colorum Podcast. To submit, please find the link on our social media pages. At dahil marami kaming nabanggit na mga gamit, scrubs, pwede mag-sponsor. Instruments. Welch Allen. Mom, name dropping. Welch Allen kung nakikinig ka. Bambang. Terumo. Ano pa yun? BD Needles, ganyan. Oo, yan. Kung nakikinig kayo, ganyan. You can reach us at kwentongcolorum@gmail.com. Sana na-enjoy kayo. Nag-enjoy kami. Mag-throwback. Abangan nyo, may isa pa. Kung hindi nyo nagustuhan, di wala nang isa pa. Tinamad na lang. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Colorum. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.